Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Nang dahil sa hindi pagpitas ng bunga ng santol, kapitbahay nag-amok. Ayon sa barangay, sakit sa ulo na raw ang mga ito. Byuda, sinisisi ang embahada sa Qatar. Ang siste, naiwala ng embahada ang kanilang marriage certificate. Embahada, may pananagutan kaya? Lumapit po ako para idulog ang aking complaint regarding po sa pagbili ko ng sasakyan noong 2024 sa GTA Cars na napag-alaman ko po na iba po ang milyahe na nabili ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Ay nagrereklamo labang kila Carlota at Charina dahil sa mga pangyayaring hindi namin inaasahan kung ano ang kanilang ginagawa na lagi nilang pinagtitripan. Inutusan na nilang kumuha ng santol ang aking apo, ngunit hindi sila sinunod ng bata. Sa hindi pagsunod ng bata ay hinabol po nila, binato po nila at minumura po nila. Humihingi po ako ng tulong kay Ben Bitag at kay Carl Bitag para sa aking apo at papanagutin ang ginawa nila Carlota at Charina. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so kasama natin dito sa studio itong si Lolo na kasama ang kanyang minor na anak. Pero for purposes, kailangan lang natin na hindi ipakita yung bata. But yun nandito naman yung, ay apo pala, apo. So kasama niya ngayon itong si Valentine at alias Ana. Magandang umaga po sa inyo dalawa. Magandang umaga din po. Okay. So gusto ko lang po matanong, no, yung ditong pangyayari dahil lang sa inutos na pagkuha ng bunga ng santol, Opo. yan ang inabot? Opo. Kwento mo nga sa akin, paano ba nagsimula yung pag-uutos sa'yo? Ano po kasi, pupunta po ako ng school, magsusundo po sa pinsan kong Palakasan na po dalawa. ang boses natin, ha? Pupunta po ako sa school, magsusundo po ako sa pinsan kong dalawa. Inutusan po nila ako kumuha ng santol. Hindi naman po kasi ako pumayag kasi hindi ko po sila kakilala eh. Tapos inabangan po nila Paano ako. yun? Naglalakad ka lang, tapos sabi, psst, ay, Opo. kuha mo ang santol? Opo, Ganun sinita ang po pagkasabi ako. sa'yo? Opo. Kasi daw po, buntis daw po siya, naglilihi siya. Sabi ko, hindi ko po siya kilala. Dahil naglilihi sa santol, Opo. inutusan ka? Kasi po yung asawa niya daw po nagtatrabaho. Tapos may hawak po siyang kawayan nun eh. Tapos hindi po Okay, namin sige. sinunod. Relax. Magtatanong ako, sagutin mo lang para hindi tayo masyadong mabilis. Okay? Sige po. So, naglalakad ka lang, kinausap ka na kunin itong santol sa puno. Opo. Sino ang nagmamayari ng santol na yun, yung puno na yun? Wala pong tao sa bahay na po yun. Wala pong tao doon. Walang tao doon. So, Opo. walang nagmamayari. Wala po. Okay. So, parang pinakukuha lang sa'yo. Opo. Ngayon, anong sagot mo sa kanila? Maayos naman ba yung sagot mo? Marespeto sabi- naman, opo. malumanay. Sabi ko naman po, ate, hindi ko po abot yun kasi mataas po yung santol eh. Nagalit po siya sa amin. Ano bang height mo? Maliit lang po eh. Sa 5, ganon. Opo. Okay. So, pinaakit sa'yo. Opo. Pero bakit sa dinami-rami ng tao? Bakit ikaw yung inutusan? Ako po kasi nakita niya doon magsundo eh. So paano ka inutusan? So, kita natin dito sa video. Ano nangyayari dito sa video na to? Yung po yung pauwi na po ko yung hinabol po nila ako. Okay. So, wala pa tayo dyan. Sige, wag muna natin pakita yan. So, ngayon, pagkautos sa'yo, anong sinabi mo? Sinabi mo na hindi mo nga kaya. Opo. Anong sagot nila? Sabi niya, buntis daw po siya, ba't ayaw daw po namin siya pagbigyan. Tapos aabangan niya daw po kami doon. Anong aabangan? Doon po sa may court. Kasi doon po sila nakatira eh. Anong aabangan? As in, tinitreten ka? Opo. Paano? Tapos po nung dumaan na po ako, hinila po nila Hindi. ako doon. Paano ka tinitreten? As in, sinasabi sa'yo, o kapag hindi ka pumunta, aabangan kita, ganun ba? Opo, sinasabi po. Okay. So, pagkatapos yung mag-usap, anong sumunod? Yun na nga po, yung... Nagkaaway na kayo? Opo, yung mananakit na po sila. Sino yung una nagtaas ng boses, nagpakita na gustong manakit or kung ano man? Sila po. Paano? Ano po? Paano sinigawan- umabot sa punto nagkaalitan na? Halos po kasi bago lang po kami, sinigawan po nila kami, di naman daw po namin kilala, tinatawag namin. Tapos po sabi po nila, hinablot po ako ng biyanan nung Carlota po, papunta po sa Ying. Sabi niya, oh halika dito, tara dito, hablutin ko to, ilalapit ko sa'yo, sabunutan mo. Hindi, Tapos, bakit umabot sa punto na sakita na, sabunutan, kung ano man yung hindi ko sinasabi po nila? alam sir, kasi po dahil po sa santol eh. Paano ba yung usapan ninyo? Maayos ba yung usapan ninyo? Opo. Tapos biglang, biglang sumiklab? Paano ba? Sila po kasi talaga yung nanguna eh. Maayos naman po ako magsalita sa kanila.
Mm. Sila lang po talaga ng abang sa akin. Okay. Anong nag-abang? Iba pa to, nung umalis ka na galing sa Santol, inabangan ka pa? O Opo. inabangan ka pa? So Opo. nakaalis ka pa pagkatapos ka utusan sa Santol na hindi mo ginawa? Opo, pero binigyan ko na po sila kasi meron pong nanungkit nang hingi na po ako. Hindi pa rin po sila kontento eh. Hindi pa sila kontento? Bakit daw? Opo. Gusto din daw po kasi ng biyanan niya. Ay sabi ko hindi ko nga po kayang akyatin. Wala na po yung lalaki nanunungkit doon. So, nabigyan mo na dahil may nag-akit na doon, nakuha mo sa kanya, hiningi mo yung iba, binigay mo sa kanya kulang pa daw. Opo, nagalit na po sila noon. Inabangan na po. Doon na siya nagalit. Opo. Nung binigyan mo galing doon sa ibang kumuha, gusto Opo. talaga ikaw. Opo. Pero matanong ko, bakit ikaw yung iniipit? Bakit di na lang sila makiusap sa iba? Kunwari, di ba may umakyat, may kumuha, bakit di na lang yun ang inutusan nila? Hindi ko din po alam kung bakit po ako yung pinupunteriya nila doon eh. Sige. Ngayon, Lo, matanong ko lang sa iyo, no? Paano mo nalaman yung sinapit ng iyong apo? Galing po siya sa eskwelahan, naghatid po ng estudyante. Mhm. Pag-uwi niya, between to 1 or 2 p.m., umiiyak na po ito, takot na takot. So nalaman mo na lang after ng kanyang school. Yung pag-uwi niya po. Pag-uwi niya, galing doon sa inutusan ka, tama? Nalaman mo na lang na parang umiiyak siya. Pinuntahan mo ba? Kinuusap mo pa yung magbiyanan na to? Ngayon po, Kinausap mo ba, Lo? Sagutin mo na ako. Kinausap mo ba diretso yung umano yung nagsasabi sa kanya, nagbabanta sa kanya? opo, kinausap ko po siya matapos kong kalmahin yung loob niya kasi nga medyo ano yung sarili niya. Hindi, si Bianan, Lo. Kinausap niyo ba yung para magbiyanan na dalawa na nag-utos sa kanya kumuha ng santol? Hindi po. Kasi po, sa ano ko sa pagkakilala ko sa mga tao na yun, may pagka-violent talaga. At So, hindi niyo naharap? Kaya nag-direct na po ako sa barangay namin. Anong sabi ng barangay ninyo? Pinablatter po nila at binigyan kami ng hearing. Okay, sige po, Lo. 200 Sige. pesos. Okay, sige po, Lo. Paano ka sinaktan? Sinaktan ka ba nito? Opo, nanakit po sila. Paano? Nung dumaan na po ako, hinablot po nila ako. Nung nagkita kayo pangalawang beses, nung Opo. inabangan ka na. Opo, tapos po na parang kung ano-ano po sinasabi nilang kabastusan sa akin. Ano mga sinasabi sa'yo? Yung like po, sabi po nila sa akin, Okay, bawal magbara, ma'am, ha? Opo, yung nakita po namin kayo doon sa, nakita doon sa puwan, di ba nagpapaano ka doon, tapos dito sa harap ng eskwelahan. Okay, so may mga sinasabi na hindi magaganda. Opo. Susunod, ano yung ginawa sa'yo? Paano ka sinaktan? Hinablot na po ako nung Carlota, nung Hinablot matanda. pagkatapos, anong ginawa? Tapos po yung ying po, binato po ako ng bato. Binato ka ng bato, saan ka tinamaan? Tumalong po ako kasi malaki po yung bato. So hindi ka eh. tinamaan? Opo, nakailag naman po kasi Pero ano yung malaki. tumama sa'yo? Yung sampal po ng Carlota. Ano yan? Yung sampal po ng Carlota, nung Sampal, biyanan. tsaka ano pa? Yung papaluin po niya ako ng kahoy. Papaluin ka ng kahoy. Natamaan ka Opo. ba ng kahoy? Nung tumakbo po ako, dumaplis lang po sa akin kasi tumakbo na po ako eh. Di po inabot ng video eh. Okay, yan yung nakikita natin na paalis ka na pagkatapos kang saktan. Opo, tumakbo po ako. Okay. So siguro ganito, no? Ano bang gusto yung mangyari? Bakit kayo lumapit sa amin? Hindi po kasi kami inaasikaso ng barangay namin eh. Ikaw ba, Lo? Ano bang gusto mo mangyari? Gusto namin na ipakulong sa ginawa kay Elizabeth. At yun ang sabi niya na panto times na siya nasaktan ng matanda dyan sa De, okay, namin. ano pong gusto nyo mangyari? Diretso na po tayo. Diretso kaso na po. Sige. Okay, ganito, Lo, no? Kausapin natin siguro yung secretary ng barangay. Banaban, Angat, Bulacan, si Eleric Valencia. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning po. Yeah, Eleric, naka-live po tayo ngayon. Ako po si Carl Bitag. Sir, ano pong masasabi ng barangay? I think nadulog na sa inyo itong kay ma'am. Ano po ma'am, mabilisan? Ay sir, ano pong masasabi ninyo regarding dito? So, sir, as a secretary naman po, ang proseso naman po dyan, siyempre, magko-complain po sila. Yeah, o na-assist tatanggapin- nyo ba sir? Kasi nag-complain daw sa inyo. Na-assist nyo ba? Yes po. Una-una po, pinadaan po namin sa Katarungan Pambarangay. So, may unang paghaharap po. Humingi naman po ng pasensya yung inireklamo na ayaw naman po i-accept nila. Naintindihan naman po namin yon at
hindi naman po kami ang kailangan magdesisyon, kundi sila. Dahil ang barangay naman po, tagapamagitan lang. Matanong ko lang, no, Sek, bakit namagitan lang ang barangay? Dinaan nyo ba sa vowsy nyo to? Negative po kasi ang complainant po yung lolo eh. Yung complainant yung lolo, pero yung nasaktan is yung bata. Yes po, regarding naman po dun sa tanong nung regarding Pero hindi ba po dun ba, sa- sir, dapat yung bata yung nasikaso ninyo, dinaan nyo ng vowsy kahit yung lolo yung nagreklamo? Yes po, una-una po tinignan naman po namin yung CCTV. Hindi po, sir. Tinatanong ko kung dinaan nyo sa vowsy ninyo kasi yung barangay meron pong vowsy, di po ba? Di ba dapat doon na lang dinaan? Kasi kahit yung lolo nagreklamo is idinaan dapat ito sa vowsy dahil minor yung pinag-uusapan, minor yung issue eh. Yes po, kasi nga po ang advice naman ni Bausi, ang complainant po is yung lolo regarding naman po sa bata. Kaya po ang decision sa KP po papapasukin. Sa? Sa KP po, sa Katarungan Pambarangay po. So regular hearing, pumasok siya doon. Yes po. Mukhang may... siguro pakitawag nga si Attorney Batas Mauricio para ma-check natin kung tama ba yung ginawa ng proseso. Kasi I don't know, sir, kung maayos ba. Okay, kausapin natin ngayon si Attorney Batas Mauricio, yung ating resident lawyer on the line, to ask if tama ang naging proseso regarding dito. Attorney Batas, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Carl Bitag. Magandang umaga po sa ating mga panauhin, pati na po sa mga kababayan natin dyan sa Bulacan. Maliwanag po kasi pagka po sangkot ang minor de edad, ang kailangan pong gawin ng barangay, lalo na po sa mga namumuno, barangay captain, mga kagawad, at sa mga katulad po nitong panauhin natin kalihim ng barangay, magbigay kaagad ng pagkilos upang maproteksyonan ang interes ng kabataan. Tama. Ang sinasabi po, Ginoong Carl Bitag, mga mamamayang nanonood po dito sa pambansang sumbungan ng Bitag, the best interest of the child should always be paramount in any government action. Madalas na pong sinasabi ng Korte Suprema na ang kailangan po para maproteksyonan ng kabataan, kikilos ang lahat, lalo na naman nasa pamahalaan, Yeah. nasa gobyerno, para mapangalagaan ang karapatan ng kabataan. Lalo na po ito, kitang-kita naman na yung bata ang hinabol, yung bata ang nagawan ng abuso. So, dapat po gumawa kaagad sila, tama po kayo, Vauci, ng preventive or remedial measures para hindi na po maulit yung ganyang pananakit o pang-aabuso o pang-aharas sa ating kabataan. Ginoong Carl Tulfo, yung ginawa po nilang ito, itinuring nilang Katarungan Pambarangay case ito dahil yung lolo ang nagkakabla, hindi po ito makatarungan, hindi akma sa batas, kasi kita naman po nila na merong batang sangkot, Yes, minor de yes. edad pa. Ginoong Carl Tulfo. So with that said, Attorney, ano pong recommended yung action ngayon? Kasi sabi na, dinaan daw nila sa Katarungan Pambarangay, pero which I would disagree kasi minor ang pinag-uusapan dito. Ano po dapat, sir, ang gawin nila dito, Attorney? Well, ayon po sa Republic Act 7160, ang Local Government Code of 1991, tungkulin na po ng barangay na maglabas ng isang kahalintulad na protection order upang itong mga tao na nananakit, ito pong mga tao na umaabuso sa kabataan, mabigyan ng kautusan. Huwag kayong lalapit dyan, huwag kayong makikialam dyan, hindi na kayo pinapahintulutang makalapit man lang sa bahay ng kabataan na yan, dahil pinagbabawal na po yan ng batas. Hindi na kayo binibigyan ng karapatang makalapit kasi baka umabuso na naman kayo. Ganun po dapat ang ginawa nila. Kahit na po yung binabanggit nating protection order, barangay protection order, generally para po sa mga abuso kontra sa kababaihan ng kanilang mga asawa, ito po ay nasasakupan din yung karapatan ng mga kabataan para mapangalagaan po mga kabataan natin. Ginoong Carl Tulfo. Okay, Attorney, balikan ko lang na mabilisan si Sek. Sek, nandiyan ka ba? Sir Yes, Eleric? sir. Good morning po. Yeah. Sir, ano po masasabi niyo doon sa sinabi ng aming abogado? Kasi kinokorek ko lang naman yung mali ninyong ginawa nung una. Kung may pagkakamali man po, sir, pwede nyo naman po pabalikin na lang sa barangayan para po... Hindi siya, diretso. Ano Maiprotesto pong na lang po gagawin ng tama. ninyo ngayon base doon sa sinabi ng abogado kung nakikinig kayo? Kasi kung ako, mali yung pag-asikaso nyo ng minor kahit lolo ang nagreklamo. Kunwari, ako magrereklamo ko doon sa DSWD or sa police, sa Bausi. Tapos sasabihin sa akin, ay hindi, yung lolo yung nagreklamo, kaya ibababa natin doon sa regular case siya. Di po ba mali yun? Sa ngayon, sir, talaga hindi ko Hindi, kayo... sir, sasabihin ko na sa iyo, diretsuhan, mali. Ang issue Opo, dito opo. ay minor. Yung lolo ang Opo, opo. nagreklamo, syempre, siya yung adult, irereklamo ko talaga yun kasi minor yung involved eh.
Naintindihan nyo, sir. So sana, akuin nyo na lang yung pagkakamali, tapos itama nyo na lang ang susunod. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, maraming salamat sa inyo, Sec. Okay. Thank you po, thank you po. So, stay muna kayo siguro, sir, sa line at kausapin lang namin itong respondent, si Charina Ramos at Carlota Pablo. I don't know if magkasama sila sa linya. Magandang umaga po sa inyo, Charina Ramos. Yes po. Charina Ramos, tama ba? Sino ba yung buntis dito na nag-utos? Ikaw ba o si Carlota? Wala pong buntis dito, sir. Walang buntis sa inyo? Opo, wala po. Okay. So, ma'am, naka-live po tayo sa TV ngayon tsaka sa social media. Ma'am, diretso na po ako doon sa aking tatanungin sa inyo na meron ba kayong pagkakamali doon sa inyo nagawa? Ay, sir, wala po talaga, sir. Ganito po kasi yun. Humingi po ako ng santol. Opo, inaamin ko po. Yun po, Humingi ka po ako dahil hindi po sige ako ma'am, nabigyan. humingi ka ng santol. Kakilala mo ba yung bata? Hindi po, sir. Hindi mo kakilala yung bata, inutusan mo. Pagkatapos, ano nangyari? Nanghingi po ako ng santol, hindi po sila nagbigay. Ngayon po, sir, nung hindi po sila nagbigay, inaya ko po yung biyanan ko doon po sa dulo ng kanto sa school para kumuha po ng santol. Ngayon po, nung kumuha po kami ng santol, nung kumuha po kami ng santol, sir, umano po sila, sumunod po sila sa amin. Tapos yung kapatid ni Javier po na, yung 16 years old po netong si Javier na babae, kapatid niya po lalaking bunso, nagsalita po sa akin na, pokpok yan, wasak na yan, marami ng anak yan. Ngayon po, sir, doon po ako nang gigil. Hinarang ko po sila, opo, inaamin ko po. Hinarang ko po sila. So, inaamin mo na sinaktan mo yung bata? Ay, wala po, sir. Wala po akong sinasaktan. So, yung sinasabi ng bata ngayon na binatuhan niya ng bato, na hindi siya tinamaan, hinampas, sinampal, so hindi totoo yun? Inaamin ko po, yung bumato po ako, pero po, dumaplis Pero, po yung bato. dumaplis yung bato kasi nakaiwas siya. Pero binato mo sa kanya talaga, direkta. Opo. Pagkatapos, ano pa yung ginawa mo, ma'am? Sige, isa-isahin natin. Yung paghampas ng parang kahoy ba yun? Or kung ano man, na dumaplis lang sa kanya. Totoo ba yun? Ay, sir, wala po kung kahoy na O sinampal mo ba to? Siya po ang pag-akit niya po, sir. Sinampal mo ba siya? Siya po, ang dami niya na po sinasabi sa akin na Sinampal mo ba siya, ma'am? Sagutin mo na lang ako. Sinampal mo ba siya? Isa lang aking katanungan. Sinampal mo ba siya? Totoo o hindi? Ay, sir, hindi. Hindi po ako yung Hindi. sinasampal, sir. Pero ma'am, ito nakikita natin, pinulot mo yung bato, kitang-kita sa video, talagang tatangkain mo yung bato sa kanya. Pinulot ko po yung, sir. Pinulot ko po yung bato para ibato po. Para ibato sa kanya. So yung iba mo mga claims, ma'am, I think I would doubt regarding doon sa sinasabi mo, tinatanggihan mo. So kung i-process ka namin, ma'am, sa polygraph test, papayag ka? Yung polygraph test ay para makita kung nagsisinungaling ka ba o hindi. Ay, sir, okay lang po sa akin. Hindi, inaamin ko po talaga, bumato po ko, sir. Pero hindi po talaga ako nanakit ng bata. Alam ko po yun. Nanakit pero sinubukan mo batuhan ng bato. Opo, yung Ang bata, bato paano lang kung po, tinamaan yung bata? Pero po hindi ko po talaga isasakto sa kanya yun, sir. Paano kung tinamaan yung bata? Alam mo ba, pinapatulan ninyo, 16 years old lang? Tsaka unang-una, ma'am, kahit ako, kung sino man, minor lang, uutusan mo para kumuha ng santol, hindi mo naman anak yan. Siya po talaga ang nauna, sir. Siya po ang nauna, sir. Hindi po ako mamamato, sir, kung wala po siya sinasabi sa akin na mali. Sinasabi, ma'am, sinaktan ka ba ng bata na to para gantihan mo siya pabalik? Sir, pag-akit niya po, hampasin niya po ako. Ma'am, alam mo ba, you cannot hurt a minor of said age. Ma'am, nakikinig ka ba? Ma'am, ilang taong ka na? Matanong ko. 27 ka na, di ba? Opo. Tapos nananakit ka ng minor para kung anak mo saktan dahil dyan sa rason na yan. Papayag ka, okay lang. Ma'am, makinig ka muna. Ang dami mong satsat, dami mong daldal. Inuuna mo yung bibig mo kaysa sa pag-iisip eh. Ma'am, you gotta use your brain before you use your mouth. Daldal ka ng daldal, kaya umaabot ng babato ka ng bata eh. Naintindihan mo, ma'am? Opo. Kasi yung sinasabi ko sa iyo, paano kung anak mo yan, 16 years old, inutusan para kumuha ng santol, pagkatapos, dahil may mga sinasabi ang anak mo doon sa tao na yun, babatuhan niya ng bato, susubukan niyang saktan, or if not, nasaktan na niya. Okay lang ba sa'yo? Hindi, kasi yung bata, ang daming sinasabi, okay lang sa'yo bilang magulang? Matanong ko lang sa'yo, ma'am, sagutin mo ako ng diretso. Kung ikaw ibabaliktad ko, ikaw yung magulang ng bata, okay lang sa'yo?
Hindi po, sir. So bakit mo gagawin sa bata ng iba? Sir, kasi naman po, sir. Bakit hindi mo naman gagawin po sa bata ng eh. iba? Ikaw mismo nagsabi na hindi mo gagawin sa anak mo yan. Opo. Sir, kasi hindi naman po talaga... Wala na ako, ma'am, tatanggapin na kahit anong rason, kung ano man or what, kahit man sabihin natin bastos ang bata, walang karapatan ng mas matanda na sakta ng minor. Hindi po ba? Opo. So anong sasabihin mo ngayon? Nandito ang dalawa, ang lolo tsaka itong si bata nandito sa studio. May gusto ka bang sabihin? Kasi talagang desidido sila at sasamahan namin to kung kinakailangan. Kasi balita ko din, marami din kayong record dyan sa barangay. Opo. Una pa lang po kasi nangihingi na po kami ng pasensya. Nangihingi ng pasensya, napabitag na kayo. Nung nasa barangay... Nung una, ang dami po ang pangangatwiran eh. Pangalawa, pangatlo, hindi na po sila sumipot eh. Oh, ganito na lang, ma'am. Sige, base dun sa iyong sinagot, Attorney Batas, ano pong masasabi ninyo? Pangunahin po dyan, maliwanag po may pag-amin sa paglabag sa karapatang pambata na magbubukas sa kanya at saka yung kasama niya ng kasong Child Abuse, Republic Act 7610. Makukulong po sila hanggang 20 taon. Kaya habang may panahon po sila, abay akin pong papayuhan sila bagamat hindi mangarapat-dapat, humingi na po sila ng tawad, magpakita ng pagsisisi sa kanilang ginawang pagkakasala sa bata at sa lolo. At depende na po yan sa bata at sa lolo na magpatawad. Kung hindi po sila hingi ng tawad, tuluyan na po natin ang kaso, child abuse, para po makulong sila hanggang 20 taon, Ginoong Carl Bitag. Alright. And then, Attorney, ano po masasabi niyo? Marami na daw itong case sa barangay na mukhang nanggugulo at kung ano-ano man. Tapos maraming kinasasangkutan na hindi maganda. Ano din ang po pwede gawin ng barangay kung sakaling hindi sila sumunod? Pwede ba yan, Attorney? Sabihin natin, alarms and scandal or another case na nakikita natin. Kung talagang ang barangay, pati sila nangungunsimi na dito sa umanay magbiyanan na to. Hindi ko naman po maintindihan, Ginoong Carl Bitag, bakit mangungunsili? May karapatan naman po sila. Una, deklarahin nila persona non grata. Huwag bigyan ng serbisyo yung mga taong yan, mga abusado sa barangay. Hindi ko naman maintindihan kung bakit po nagtitsaga yung barangay. Ano yan, botante ba? Kaya gano'n ang kanilang sitwasyon. Hindi po makatwiran yun sa barangay. Kailangan pong kumilos sila at pagkatapos puntahan yung mga taong abusado na yan para kausapin, tumigil na kayo. Gano'n po, Ginoong Carl Tulfo. Alright. Si Attorney, with that said, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Mula po dito sa Palo, Leyte. Si Batas Mauricio kasama si Judge Angelina. Dahil pagpapasalamat sa Pambansang Sumbungan ng Bitag, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat po. Thank you, Attorney. Okay. So ngayon, balikan lang natin si Secretary. Nandiyan pa ba? Sir Eleric? Okay. Si Sir Eleric, no, pakitawagan na lang after ng program para ipag-usap siguro sila. Pero, sa inyo, okay na ba kayo dito sa nangyari ngayong araw? Na kinausap sila. Pero expect na dapat babawi ang barangay dito kasi may karapatan naman sila gawin. Pero kung sakaling desidido kayo, wala ang problema, we can assist you in regards dun sa VAUSI, sa either DSWD, or kung sa police, para makatulong po kami sa inyo. Okay? Okay po sa inyo? Okay. Alright? Klaro? Ha? Ikaw naman, mag-iingat ha? Susunod, pagka naglalakad ka, kahit sino magtanong sa'yo, wag mo nang kausapin kung hindi naman kakilala, ha? Opo. Alright. And with that said, magbabalik tayo. Itong Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Duda, sinisisi ang embahada sa Qatar. Ang siste na iwala ng embahada ang kanilang marriage certificate. Embahada, may pananagutan kaya ang sumbong? Iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Sa Pambansang Sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat.
kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bithag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Lumapit po ako sa Pambansang Sumbungan Help Desk. Lumapit po ako para idulog ang aking complaint regarding po sa pagbili ko ng sasakyan noong 2024 sa GTA Cars na napag-alaman ko po na iba po ang milyahe na nabili ko. Noong 2024 po na bili ko siya na 54,000 plus ang mileage. Then nung time po ngayon na June 12, nasira po ang TCM and then pina-check ko po dun sa kasa, nalaman ko po na malaki na po pala ang mileage niya na 89,000 plus. Inisip ko po na tampered yung nabili kong sasakyan. Hindi po ako naniniwala na transparent sila kasi alam ko po na niloko nila ako dahil may katibayan naman po ako na tampered po ang kanilang binenta sa akin. Ang gusto ko lang po is kung pwede po is full refund or mabayaran po lahat ng mga nagastos ko kasi marami na rin po ako napaayos. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so ngayon kakausapin natin diretso itong complainant natin na si Mark Christian Ofilas. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po, sir. Alright. Sir, tama po ba? Bumili kayo ng segunda manong sasakyan dito sa isang car dealer sa San Juan City. Tama po ba? Apo, yes po. Okay. Sir, siguro unang-una, matanong ko lang, paano nyo po nalaman itong car dealer na ito? Tsaka anong pangalan? Through through Facebook. Nakita ko. Through Facebook, ano yun, sir? May page sila? May page po, yes. So nakita mo through their page and then nag-inquire ka, tama? Apo, nag-inquire po. Pagkatapos, sir, ano po ba ang usapan ninyo in regards doon sa kondisyon ng sasakyan? Bali, second hand po siya, sir, na binili ko po noong 2024. Yeah, I mean, anong sinabi sa'yo? Sir, ito po yung kondisyon ng sasakyan, isa-isahin ko sa inyo, ito po yung milyahe, lahat sinabi yan. Opo, pero dun siya sa alam ko naman po na nakalagay din naman po sa contract na as is where is po. Okay. So contract is as is where is. Where is. Opo. Pero yung sa mileage po, yun lang po kung ano po yung nandun sa cluster panels po yung Ikaw ba, sir, ay kumuha ka ng mekaniko para inspeksyonin yung sasakyan? Hindi na po, sir, kasi nag-ano rin po ako na po sila transparent po. Nagtiwala ka sa pwesto? Ako, nagtiwala na lang din po ako. Okay. Problema kasi, sir, yung iniisip ko lang din dyan is, sigurado ba kayo, sir, na yung dinideclare na milyahe is dinaya nitong pinagbilhan mo or baka kaya doon sa pinagbilhan niya? Yun lang din po, sir, ang hindi ko po sure, pero
mismong sila po sir is chinek po din nila na tama din po yung nalaman ko that time. Kasi kinausap ko rin po sila regarding doon. So, sila din, nagulat din sila doon sa binabanggit mo. Opo. Pero ang isa lang po na medyo ano po ako na medyo alam ko rin po is bago po sila bumili ng sasakyan is meron po sila scanner. Yeah. Anong pangalan, sir, ng itong dealer na pinagbilhan mo? GTA Cars PH po. GTA Cars PH. Opo. Ayan, yung Ford, na puro mga Ford na sasakyan. Opo. Mostly po mga Ford po. Okay. So ngayon, pati sila nagulat doon sa milyahe. Opo. Pero kasi sir, sa alam ko yung scanner is depende yun ata sa gagawin yung pag-check kung either overall mga error ba or doon sa milyahe. Kasi sir, yung kailangan lang din natin siguro patunayan dito ay regarding doon sa sila mismo nag-tamper niyan. Ano po sir yung pinangahawakan natin din as well? Yun lang din po sir yung kasi na that time po mga June 12 po is nasira po yung PCM ng yun po yung port nung sasakyan ko po. Then tinry ko po na ipa-check kasi sabi po nung pinagdalang ko na mechanic is parang pero nakalagay ba dun sir kung kailan ba na-tamper yung milyahe? May nakalagay ba? Wala po sir pero dun that time po nung napacheck ko po dun sa may isang Ford ano po. Okay sir, meron bang nagpapakita yung petsa ng pag-ayos ng so-called milyahe? Meron ba? Wala po sir. Nung ano lang po, nung mismong nalaman ko lang po yung version ng ano. Sige, okay. So yun naman sir ang concern mo. So yung milyahe ng sakyan, ano bang gusto niyo sir mangyari regarding dito sa reklamo mo? Yun lang po sir kasi hindi rin naman po ako sir aware na gano'n na po kataas yung mileage. Anong gusto niyo sir mangyari? Palitan nila yung sakyan. Palitan nila yung sakyan, may ayusin sila. Ano ba sir yung gusto niyo mangyari? Bakit ka lumapit sa amin? Opo, yun po sir. Lumapit po ako sa inyo sir kasi pumunta na rin po ako sa kanila na mangingi po sana sir ng rin po na is mabayaran din po yung yung mga nagastos namin lahat. Okay, so yung nagastos nyo, parang yun ang gusto mo na sana masagot nila. Opo, and then kung okay lang po sana kung fully refund na lang din po yung sasakyan. Okay, matanong ko lang sir, kailan mo nakuha yung sakyan? Ilang taon na sa'yo? 2024 po. 2024, so 2 years na yung sakyan. Medyo matagal na rin po ako. Okay. Sige, siguro ganito sir, tanong natin mamaya sa abogado natin, but first of all, siguro, kausapin natin yung HPG regarding dito. Acting Chief Operations Management Division ng Philippine National Police ng Highway Patrol Group or HPG, si Police Lieutenant Colonel Chitadel Gawiran. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, Hi, ma'am. Yes, Sir Carl. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Good morning po. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. No? Ma'am, may dudulog ng sana kami. Itong si sir kasi parang nagbabanggit ng umani na tamper ang kanyang milyahe ng kanyang sasakyan. Ngayon, is it possible ba ma'am na may ma-assist tayo dito sa HPG na baka mamaya yung mga shop ay talagang nagbebenta ng mga umani yung mga tampered na mga vehicle? Well, may ganun po talagang modus circle, na syempre yung mga second-hand dealer para syempre mabilis mabenta yung kanilang unit ay kumbaga ay ang tawag po natin niya pinipitik po yung o tinatawag Yes, yung milyahe. Milyahe, opo. Para syempre, pag medyo mababa nga naman ang milyahe, mas mas ma-attract yung mga buyer. So, yes po, at dito po sa case po ng ating complainant, pwede po siyang mag-file ng estafa pag mayroong talagang hit or... But on the end, ma'am, ng HPG, may magagawa ba kayo in terms of checking ba? Kasi official store siya, ma'am, parang second hand talaga mga binibili sa business. Opo. Ngayon, possible ba na makapag-check yung HPG? Baka mamaya either one, may mga hot car or marami pa dyan mga tampered na hindi natin alam. O saklaw ba yun ng ating HPG na kahit pwede lang mag-joint inspection kasama nitong BPLO?
Yes po. Pwede po, actually si Sir, pwede po siyang dumulog sa atin sa tanggapan natin dito sa Camp Crame, sa SOD para ma-assist po natin siya. Okay. Kailangan lang po natin dyan is ma-check po talaga, mapaano po natin sa dealerships. Also, dun sa dealer, kung saan po yung kinuha yung Yes. binili, yung unit. Yes, yes. So pwede po yan kasi makikita po talaga nila dyan kung ano po yung dapat ang milyahan niya at kung tampered. So Okay. Kung saan po yan binili, makikita po natin yan doon sa manual na Okay. kung saan dealer po. So pwede po natin doon. Sige, O ma'am. kung hindi naman, mayroon tayong mga ibang mga agency na pwede pong Okay. magsagawa ng scanning. Okay. Sige ma'am, stay muna kayo sa line. No? Kausapin lang din namin yung BPLO para marinig nyo din yung impormasyon kung good standing ba sila in terms of the business practices and business permit dito sa ating San Juan City. So stay muna kayo dyan ma'am sa line. Okay po? Sige po, okay po. Kausapin natin ngayon itong Assistant Head ng BPLO San Juan City, si Ria Manggila. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Okay. Ma'am Ria, ako po si Carl Bitag na host po ngayon dito sa Pambansang Sumbungan. Ma'am, ano pong masasabi ng ating BPLO ng San Juan City in regards dito sa GTA cars na puro mga Ford daw binibenta nila, nakalagay established 2015 pa daw. Meron ba ito ma'am kaukulan na business permit? Upon checking po namin yung system po namin, wala po silang business permit po. Walang business permit as in totally since 2015? Opo. Pero ang sabi po kasi nila, 2025 lang daw sila nag-operate kasi hindi rin po na. Hindi Yun lang po. na? Hindi lang din namin na-check sila po. Yun po. Kapinuntahan na po kasi ng mga inspector namin yung lugar po upon nung na-receive namin yung email po para po issue po sila ng violation ticket and pa-stop operation po sila hanggang hindi na-comply yung business permit po. Okay. So, meron silang pwesto talaga, ma'am, dyan sa San Juan? Meron po. And namatahan ng inyong mga tauhan. Tama po ba? Pinuntahan po ngayon upon kuha po nung email galing po sa inyo. Alright. Okay. So, with that said, ma'am, I think malaking tulong na nagawa nyo dyan sa business permit. Kasi unang-una, kung wala man sila mga permits, mahirap ma'am yung ganyan. Magpapatakbo ng negosyo na wala naman sila accountability or anything. Kaya umabot sa punto na itong lumapit sa amin, may tampered pala itong kanyang milyahe, no? So, siguro ma'am, with that said, magpapasalamat kami dyan sa nagawa ng inyong tanggapan. Maraming salamat po sa inyo. Welcome po. Alright, so balikan natin itong si Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel, dyan po ba kayo? Yes po, sir. Yeah, so narinig nyo naman ma'am, no? Galing sa mismong BPLO, wala daw po permit. So medyo nagdududa na talaga ako dyan sa mga kondisyon ng mga sasakyan na ibinebenta nitong GTA cars dito sa San Juan City. So I think malapit lang ito ma'am sa Krame. Baka agaran, ma-check nyo din kaagad kung meron ba mga tampered din dito. Opo, ipacheck din po natin sa records natin kung may mga previous na ba na reklamo regarding sa company po nila. Alright. So with that said, Lieutenant Colonel, asahan po namin na maging agaran aksyon ninyo. Maraming salamat po sa inyo, ma. Yes po, maraming salamat din po. Good afternoon po. Alright. So ito si Sir, balikan lang natin. Sir, nandiyan pa kayo? Sir Mark? Hello, Sir Mark? Hello, sir. Yeah. Sir Mark, narinig nyo naman from BPLO, wala daw kaukulan na business permit. Tapos regarding dun sa HPG, willing naman daw sila mag-inspect. So okay na ba sa'yo? Apo, yes po. Bali, yun din po, dun, nagulat din po ako na gano'n siya. Yeah. So ang sa akin, sir, kahit naman ako, magdududa na ako regarding dun sa business operations nila, kung paano sila magpatakbo, kung wala naman sila mga permit, ibig sabihin, hindi sila lehitimong negosyo. Ngayon, sa akin naman, hindi naman ako against sa pagnenegosyo, pero mas maganda dapat may maayos na usapan dyan regarding dun sa legitimacy, kung may mga permits, lahat. And especially, yung mga sasakyan din, dapat dadaan kung mga HPG verified din yan. Di ba po ba? Alright, Mark? Apo. Okay, so Mark, stay ka muna dyan sa line. May siguro advice lang tayo kay Attorney Badas Mauricio. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Badas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Bitag. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Yes, sir. Yes. Attorney, may concern lang kami na kung saan itong si Sir lumapit po sa amin regarding dito sa sakyan na tampered daw ang kanyang milyahe which he has proven na napakita din sa kasa.
Itong sinabi ng kasa na yun talaga na tampered nga daw siya. Pero hindi niya lang daw matukoy kung ito bang dealer or yung doon sa previous owner. But upon calling BPLO, wala din pala sila, attorney, kaukulan ng mga permits. And also as well, tinawagan namin ng HPG at tagaran daw sila mag-i-inspect. So, attorney, ano pong masasabi natin regarding this GTA Cars PH na nagbebenta ng mga sakyan? Wala naman pala mga permits. Well, pangunahin dyan kung walang permit. Ibig sabihin, wala silang karapatang magkaroon po ng pagninegosyo dito po sa ating bansa. Kasi po, pangunahin, again, babalik po ako ng Local Government Code of 1991, ang sino mang nagnanais magkaroon po ng negosyo, kailangan may permiso mula sa pamahalaang lokal. Basic po yun, lalong-lalo na po doon sa Business Permits and Licensing Office at saka po doon sa Municipal Treasurer's Office o City Treasurer's Office. Yes. Yan po ang magbibigay sa kanila ng karapatan para magnegosyo sa isang bayan. At kung wala po yan, illegal po ang negosyo at medyo pwede po silang makasuhan ng estafa, pagpapanggap na mayroong negosyo ngayong wala naman pala sapagkat walang karapatan. Ginoong Carl Witag. Alright. With that said, attorney, maraming salamat po sa inyo. Muli, maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Alright. So, nakita niyo naman mga boss, sa ating pag-uusap ngayon ay mag-iingat po pagka tayo bibili na ng sasakyan. Mas maganda kung kumuha tayo din ng mga accredited ng mga mekaniko, talagang kakilala natin. And at the same time, siguraduhin na talagang lehitimo ang mga negosyo na kausap. So, once again, dito sa mga bibili ng GTA Cars or nagbabalak, mag-isip-isip na kayo regarding dyan sa pagbibili nyo. Baka gusto natin i-flash yung screen ng logo ng GTA Cars. Yung GTA Cars, pakita natin yung logo nila. Okay. So, gusto ko lang din sabihin na tayo nakipag-ugnayan dito sa GTA Cars pero wala pa rin sagot o nitawag regarding dito sa issue na ito. Pero ang sasabihin na lang namin, good luck na lang dito sa mga gagawin na susunod na proseso. Mukhang may problema at hindi ata lehitimo ang kanilang pagpapatakbo ng negosyo. So once again, kung may nakikita ba kayong mga ads dyan sa Facebook for GTA Cars or kung sino man nagpo-promote yan, mag-ingat po tayo at mag-isip-isip bago bumili. And with that said, Mark, maraming salamat sa iyo sa paglapit dito sa aming tanggapan. Mark, maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Cars. Alright. At dyan tayo, magbabalik tayo itong pambansang sumbungan, Bitag. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pinas, handa na ba kayo mga
mga bossing sa programa ni Ven Tulfo. Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Sila po ang nakawala ng mga dokumento ko. Bakit po ako ang nahihirapan ngayon sa pagre-request sa kanila? Lumapit po ako dito sa BITAG dahil alam ko po na sila lang ang makakatulong sa aking problema tungkol sa reklamo ko po sa Philippine Embassy, Doha, Qatar. Kinasal po kami ng asawa ko noong 2001, March 15 sa Doha, Qatar. Lately, nalaman ko po na hindi pala narehistro ang aming marriage contract dito sa PSA, Philippines. Nawala po nila yung kopya nila. Ang sabi ng PSA, problema na rin nilang i-provide kung anong dapat nilang gawin dun sa aking problema. Inabot na po ng 6 na taon ang aking pagre-request ng iisang papel lang, which is the records of marriage. Inabutan na po ng pagkamatay ang asawa ko. Kailangan ko po yun. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. BITAG Help Desk. Alright, so diretso na tayo ngayon. Kasama natin ngayon itong ikinasal doon sa mismong embahada sa Qatar na si Rowena. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, sir. Alright. So, ma'am, matanong unang-una, no, bago tayo magsimula, anong taon po kayo kinasal doon sa embahada? March 15, 2001, sir. 2001? Opo. Bakit apakatagal ng panahon, wala pa rin certificate daw? Dahil po doon na kami nakabase ng asawa ko that time, hindi naman na kailangan naka-family visa na po kami. Ginamit ko yung doon meron kayo akong naka-base dokumento. sa Qatar before? Opo. Okay. Ngayon, kailan mo lang, ma'am, nalaman na hanggang kasalukuyan Nung wala pang... mag-abroad na yung bunso kong lalaki, that was 2020, kukuha siya ng passport. Kailangan doon sa DFA, Cagayan Valley, together raw yung copy ng marriage contract. Wala po. Hindi talaga nakarehistro. So, hindi nyo ba nakuha yung mismong document nung kinasal kayo? Meron po akong dokumento. Okay. So, ito yung kopya, Embassy of the Philippines, Doha, State of Qatar. Ano to, ma'am? Parang photocopy? Parang copy nila sa akin, naka-sealed yan dati, ng gold, naka-red ribbon. Parang certified true copy? Opo. Okay. So, yan ang document na nakikita natin ngayon between itong Abelino Padilla and then ikaw si Ma'am Rowena. Tama? Opo. Ngayon, itong document, ano nangyari? Bakit hindi daw na-process ng ating embahada? Nung binalikan ko sila, right after na in-inform sa akin nung binata ko, ang sabi nung nasa registrar, it's 20 years ago. So, napalipat-lipat na raw sila ng place. Sabi ko, kasalanan ko po pala. Sino yung registrar ng embahada? Opo. Ngayon palipat-lipat na daw sila, hindi na nila na-process. Opo, sabi ko nasa Pero computer bakit hindi dapat na process nung time na nandun daw sila? Hindi ko po alam. So, ang advice nila sa akin that time is magpakasal daw ulit kami ng asawa ko. Oh. Pero the same year, sir. Pero babayad ka ulit ng another. Nagbayad ka ba sa embahada noon? Opo. Bayad yung marriage ko. Pero the same year, nagbakasyon po ako. So, nagpa-consulta ako dito sa PSA. Diyan sa mga lawyer dyan. Sabi, hindi ka pwedeng magpakasal ng 2 beses. Ang kopya mo, itago mo. Problema na nila yun. Kung nawalan nila, i-provide nila. So, ang dahilan, ma'am, kung bakit kayo lumapit dito sa amin, ano pong dahilan? Hindi po ako makapag-claim ng mga benefits ng asawa ko. Mayroon kami. Buhay pa ba yung asawa? Patay na po. Magto 2 years na. May properties po kami dito sa Taguig na hinahabol nung hipag ko, which is sobrang panggigipit ang ginagawa sa amin. Kailangan po talaga yung marriage certificate ko. Okay, para lang sana sa seguridad mo at yung pamilya mo. Okay. Siguro with that said, kausapin natin si Attorney Batas Mauricio, ang ating BITAG Resident Lawyer, kasi usaping legal na to. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating sambayan ng Pilipino. Alam po nyo, Ginoong Carl Bitag, napakasimple po ng issue eh. Yeah. Ang issue lang dyan, kikilalanin ba ng ating PSA yung dokumento na ang nagpadala dito po sa nagrereklamo sa atin, ang embahada mismo matapos magkaroon ng pagpapakasal. Sabi po ng ating revised rules on evidence sa kasalukuyan, yung ganyang uri ng mga dokumento, ituturing po yang duplicate original noong mga dokumento na dapat nakatago sa pag-iingat ng pamahalaan. At kung nawala po yung nasa pag-iingat ng pamahalaan, yan po should be entitled to the same faith and credit, the same recognition, yung hawak ng ating panauhin mula sa Cagayan. Okay. Dapat pong gawin dyan, sulatan po formal yung pong PSA at sabihan sila,
Ito, ipinaparehistro ko ulit ito kahit na anong sabihin nyo, delayed registration man ng aming kasal or whatever, ipinaparehistro ko ito at kailangan tanggapin nyo. Dahil kung hindi, may pwede po silang madala sa ombudsman para ang ombudsman ang pipilit sa kanila na magbigay ng sertifikado, kopya nito pong inihaharap ng ating panauhin bilang tunay at totoo na marriage contract, Ginoong Carl Tulfo. Okay, attorney, may sinasabi kasi itong si ma'am. Anong sabi ng PSA sa'yo? Dito, sir. Kailangan lang po yung records of marriage na manggagaling sa Doha, Qatar. Kasi actually, that was March 2025. So ano din yung kailangan nila? Yung so hindi records of sila marriage papayag lang po. dun sa kopya na hawak mo? Opo. Kailangan daw yung records of marriage. Paiba-iba nga po yung hinihingi eh. Ng PSA? Opo. Okay. Attorney Batas, ano pong masasabi nyo eh? Kung sinasabi nyo, kung base sa revised rules of evidence, ay pwede na sana magamit yung kopya na hawak ni ma'am. Paano po yan, attorney? Kailangan po nating pilitin yung PSA na yan. Kasi lumilitaw po, wala namang kagagawa nito pong panauhin natin na hindi na po ma-produce ng ating embahada sa ibang bansa yung mga original records nito. At dahil nga po dito sa panibagong alituntunin, yung pong ganyang kopya, lalo na po kung duplicate original po yan, kikilalanin na po dapat yan ng PSA at dapat na po nilang i-record yan. Hindi na po yan mangangahulugan ng panibagong pagpapakasal dahil nga wala na yung isa sa mga nagpakasal noong unang panahon. Hindi na rin po kailangan magsampa ng kaso riyan para kilalanin itong dokumento ng ating panauhin. Ang kailangan po lang dyan, i-apply nila yung panibagong reglamento na nagsasabi yung ganyang duplicate original, lalo't wala naman pong tumututol, wala naman pong objection ng sino man na yan nga, dokumento ng kasalan, dapat pong tanggapin ng PSA yan. Yung Carbitag, mga kababayan. Pero attorney, paano naman yung embahada na nakawala na under naman ng Department of Foreign Affairs na kung saan sila ang nakawala, sila ang nagsimula ng problema? Alam po niya, meron po tayong tinatawag na reconstitution of records sa ating mga embahada. Hindi ko mo nasunog sa embahada, hindi ko mo nawala nila ang dokumento, tatahimik na lamang po sila. Tungkulin po kasi nilang pangalagaan yan, Ginoong Carl Bitag. At dahil tungkulin nila at nawawala sa kanilang pag-iingat yung dokumentong opisyal, ito pong ipinipresenta ng mga tao na nakipagtransaksyon sa embahada, kagaya po ng ating panauhin, kailangan po nilang tanggapin kasi wala naman pong ibang dahilan upang itong ating panauhin ay maglabas ng ganyang dokumento. Importante po na mabigyan ng pagkilala yung dokumento ng ating panauhin sapagkat nangangahulugan po ng paghahabol nga naman ng kanyang mga biyaya bilang surviving spouse ng namatay na asawa. Ginoong Carl Bitag. Okay. So, attorney, with that said, balikan ko lang itong si ma'am. Ma'am, may katanungan ba kayo kay Attorney Batas bago tayo magtapos ngayong araw? Sa ngayon po, marami kasing sanga-sanga na yung problema ko tungkol sa properties namin na hinahabol nung hipag ko. Panggigipit, hinaharas ako. May demand letter na naman na nanggaling sa kanila. Regarding po ma'am dito sa issue. Yan lang po ang kailangan ko. Bigyan nila ako ng kopya ng PSA. Maayos po lahat. To prove na talagang asawa po ako. 3 po ang anak namin. Okay. So once again, attorney, ano pong options ni ma'am? Aside sa PSA, kasi sabihin na natin, baka mamaya talaga magmatigas sila. Ano bang alternatives niya? Pwede ba niya habulin din yung DFA? Gano'n na nga po ang mangyayari, Ginoong Carl Bitag, kasi pag nagmamatigas ang DFA at ayaw kumilala dyan sa mga dokumentong yan, yung PSA. Opo, PSA, o kahit po DFA, sapagkat sa ilalim nila yung mga embahada, kakailanganin na po talaga ng ating panauhin, medyo mabigat man at masalimuot man, na dumulog na po sa ating mga hukuman, o di kaya sa ombudsman. Yung ombudsman po kasi, sa ilalim ng Ombudsman Act of 1997, may karapatan po siya mag-utos sa mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang mga kahilingan ng mga mamamayan na dumudulog sa kanila. Ginoong Carbitag. Alright. So with that said, Attorney Batas, magpapasalamat po kami sa inyo. Thank you. Muli, maraming salamat po sa pagbibigay pagkakataon po sa inyong lingkod, Attorney Batas, at kay Judge Angelina na makabahagi sa paglilingkod ninyo mula po dito sa Tacloban City ngayong araw na ito. Magandang araw po. Alright. So, meron din tayong statement itong Department of Foreign Affairs na kung saan tinawagan din natin sila. Nakipag-ugnayan ang pambansang sumbungan sa Department of Foreign Affairs sa kasalukuyan ay na-forward na ang concern ni Ma'am Rowena sa assigned department upang mabigyan siya
ng kanyang solusyon sana para dito sa iyong reklamo. So, ma'am, nag-reach out na din kami sa DFA. They're still undergoing yung fact-finding, inimbestigahan pa nila lahat, and then tutulungan ka regarding doon sa iyong reklamo. In fairness naman, sir, sa DFA, ano man yung hinihingi ng PSA ever since na nag-request na ako, provide nila, pero bawat punta ko, tatawagan nila ako, ready na si papers mo. Iba na naman yung hihingiin. Ni PSA. So, sometimes, sabi nga nung Then DFA, siguro, ma'am, we can facilitate and call both. We can call itong PSA, we can call itong DFA, para lang, ma'am, maging maayos yung umanay proseso na pagdadala sa'yo. Kasi, naiintindihan naman natin, baka mamaya kasi iba-ibang tao humahawak sa'yo, kaya nag-iiba-iba yung hinihingi sa'yo. Yun nga po. Okay, ma'am? So with that said, ma'am, ako naman nagpapasalamat na lumapit ka dito sa aming tanggapan para masolbahan sana ang inyong sumbong. Thank you po. Hindi po ako nagkamali. Thank you. Alright. Good Thank luck you. po sa inyo, ma'am. Maraming Thank you. salamat. Ha? Thank you. At dyan muna tayo, ma'am. At magpapaalam tayo ngayong araw. Sana marami kayong natutunan dito sa ating programa ngayong araw. Once again, mag-iingat sa pagbili ng sasakyan, mag-iingat din sa lahat ng mga bagay na kinikilos at ginagalaw natin. And para again, sa mga ikinatatanda dyan, mag-iingat din po sa pag-handle ng mga minor. And dito naman na sa ating pagpapakasal, lagi din paglaban kung ano man yung tama. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Itong Pampasasumbungan, Bitag Walang Katapat, Walang Katulad. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.